sa halagang milyon-milyong piso. Mahigit sa 4,000 kinabukasan ang nalagay sa alanganin. Multinational lending ko sinabi namin. Si Rosario Balajay, karaniwang tao. Karaniwang tao na gusto lang tumulong sa maliliit at mahihirap na tao. Ang Multitel Pyramiding Business, inaasahan ng maraming palalaguin ang kanilang mga naipong pera. Pero ang tubo, nawalang parang bula. So the $1,000,000 question really is, even at this time, saan ba napunta yung pera? I don't know what's in her mind, but the only thing that's clear is up to this time, the billions of pesos is still nowhere to be found. And I think that is a secret that Ms. Balajay will bring to her rocking chair. Maibalik pa kaya ang perang kanilang ipinuhunan? Lahat yon investors' money dahil nagkaroon ng validation of claims. Pero bakit up to now, bakit hindi i-reveal ng AMLAC? At saka gusto pa nila mapunta yon in favor of the government. That's cruel for us. Magandang gabi, ako naman Arnold Glavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Morning! Grocery driver, naka-ready na ba? Nagmula sa may kayang pamilya ang 40 taong gulang na si Josephine. Hindi niya tunay na pangalan. Isang Filipino-Chinese na nooy nagtatrabaho sa isang insurance agency. Hi, busy ka? Hindi naman. Pwede. Pwede ka pasok ka. Bali, may business ako. It's Multitel. Bali, mag invest ka. Kung 1 million, meron ka 50,000 naman. Pwede ka? Yes. So ano namang magiging assurance ko dito pag nag-invest ako? Huwag kang mag-alala, marami na nag-invest dito. Talaga ha? Oo. Taong 2000 na malaman niya mula sa kanyang kaopisinang si Senaida ang tungkol sa Multitel, isang investment company. So all you have to do is just place your money and we will give you a post-dated check. Interesado kasi unang-una nasa financial kami, di ba, business. So we sell. So alam namin yung kung ano yung talagang mga para kumita ng pera mo. So yun lang yung nag-motivate din sa akin. Sabi ko, sige, kahit konti lang, start muna. Tignan ko. Dad, tingnan mo to. Ito yung bagong business na sinalihan ko. Naengganyo si Josephine dahil sa laki ng interes na alok ng Multitel. Hindi siya nagdalawang isip at agad na kinonsulta ang asawa at mga anak niya. Kaya ano, pag nakatanggap tayo ng unang cheque, mamamasyal tayo. Pupunta tayo sa Disneyland. Gusto mo yun? Ma'am, ang ganda naman ng garden nyo. Hindi pa kita April 2000 na magsimulang mag-invest si Josephine sa Multitel sa halagang 100,000 piso. Kinuha niya ito mula sa naitabing pera sa bangko. Mula sa halagang ito, ipinangako sa kanya ng Multitel ang 5% monthly interest. Mag-alala, hindi kayo magsisisi. So sabi ko, sige, why not try? So total, meron akong extra na naipon. So yun, at the same time, yung retirement nga din ng semi-retirement ng husband ko. So inilagay namin. Nagpunta sa bahay ko and then they got my check. Tapos nineto na kagad nila yung 5%. Hi, dito na pala. Hi, Josephine. Good afternoon. Buka. Sabi sa'yo babalik ako As I promised you, sure, monthly interest. Wow, ang laki naman diba, ang laki? Lalong naengganyo si Josephine na mag-invest sa Multitel. Maging ang kanyang asawa, mga anak, at ilang kamag-anak, nagbigay rin ng pera para sa investment. Meron ako surprise. Dali. Tcharan! Dad, ito yung unang cheque na natanggap ko. Wow! Ang laki, di ba? Invest ulit natin to. Oo, daddy, parang dumami lang. 3 buwan matapos unang mag-invest si Josephine, umabot sa 1,000,000 piso noong July 2000 ang halagang naipasok ng kanyang pamilya sa Multitel. Kasi sa 1 million, if you get 5%, you get 50,000 naman.
di ba? So, kumbaga sa ano, it is more than enough to really support the family needs. Risk taker din kasi ako eh. Kaya kumbaga sa ano, sabi namin, dahil kilala naman namin ito nag-alok sa amin, subukan, ganon. And when they are giving it naman every month, so sana namin ganon. It's not bad. Siya po si Josephine, ang bago nating investor. Oh, hi, Josephine. Nice to meet you. Same here. Please have a seat. Thank you. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon si Josephine na makilala mismo ang may-ari ng Multitel na si Rosario Baladjay sa opisina nito sa Makati. Alam mo, marami kami investors dito, not just here in the Philippines and also abroad. Marami kami. Oh, she was really, manggarbo siya, oo, talagang puntodo, nakaalahas. She was wearing a gold gown pa nun eh. May impress ka kasi she can really carry herself. We were convinced, unfortunately, we were convinced na yung mga plano niya, yun nga, it's a telecom. Kaya nga Multitel eh, parang they are more gearing up on a telecom, setting up a telecom company. Kasi si Rose came from Eastern Telecom. Oh, yun lang pinaka-background na nalaman namin. Si Rosario Baladjay ay sinasabi nagsimula lang sa maliit na lending business noong 1988. Lumago ang kanyang negosyo at formal na nabuo ang Multitel na isang lending company noong taong 2000. Si Rosario Baladjay, karaniwang tao. Karaniwang tao na gusto lang tumulong sa maliliit at may hirap na tao. Ang perang nakukuha mula sa investment sa Multitel ang siya namang pinangtutustos sa iba pang negosyo ng kumpanya tulad ng Rob Realty, Cell Mode na isang cellphone business, Rose Gold Hotel and Resort, Richville Travel and Tours, Multicap Detective and Security Agency, SMB Security Agency, Multitel Consultancy, at Multitel Communications Corporation. If at all, she's a very good marketer. She was able to market the idea of Multitel not only to her counselors, but also to the people her counselors approached. In fact, she would even conduct a very big affair. And there, she invited several politicians. And if you are an investor, you will be dazzled by the people that Baladjay knew. You would think that there is nothing wrong with what Ms. Baladjay was going to do. Taong 2002 nag-umpisa ang kalbaryo ni Josephine. Halos 2 taon mula nang una siyang mag-invest sa Multitel. Regularities, I felt it happened sa akin mga September. Kasi at the time, medyo hindi na mabigay yung full interest. So, napuputol na. So, sabi lang nila sa amin, sabi lang ng counselor, panandalian lang kasi nagkakaroon nga ng problema sa pag-aayos ng mga papeles sa SEC. Hanggang sa tuluyan naglaho na parang bula ang perang na-invest ni Josephine sa Multitel na umabot na sa halagang 7 milyong piso. Sorry, kasalanan ko. Ang pera na sana ay nakalaan para sa kanyang maagang retirement, nauwi sa wala. Siyempre masakit kasi biro mo, kinita mo yon, tapos sinave mo, akala mo this would be the makaka-recover ka, di ba? Retirement mo yun eh. Mabuti nga kung talaga retirement, you still have your children studying. Ayon kay Francisco Colayco na isang financial expert, isang uri ng pyramiding ang ginawa ng Multitel. Isang scheme na kung saan ang mga naunang na-recruit lamang ang talagang makikinabang sa pangakong malaking kita. Hanggang meron akong nare-recruit, kaya kitang bayaran. Eh, may katapusan yun. In fact, lahat sa pyramiding, ang kumikita yung nauna. Yung mga huli, pasensyahan na lang. Eh, siyempre, aabot ng panahon yan, wala na silang marirecruit. Kasi yung binabayad ko sa recruit, kulang doon sa kinikita ko eh. So, hindi ko masusustain yun kahit pa paano magkukulapso at magkukulapso.
Dagdag pa ni Kulayko, imposible umanong kitain ang interes na ipinangako ng Multitel sa investors nito. Wala akong alam negosyo na pwedeng makagarantiya year by year, month by month, 5% per month. Hindi natin nare-realize na mayroong fundamental principle sa pera. It says, sa English, it says, all returns are risk-driven. Ibig sabihin, wala kang pwedeng kitain na walang peligro. Hindi rin pinapayagan ng Securities and Regulation Code ang ganitong uri ng negosyo. Ang isang lending company ay maaari lang tumanggap ng investment mula sa hindi higit 19 na tao. Dilabag ito ng Multitel na tinatayang may investor na aabot sa 40,000. Pagkakatanggal ng lisensya ang parusa sa sinumang mapatutunayang susuway dito. Ito po Multitel ay inisyuhan po ng cease and desist order. Sa ngayon po, considered permanent po itong cease and desist order at any business operation po na magaganap dito using the funds of Multitel, hindi po natin pinapayagan yan. Kasi marami pa pong pending na cases sa korte at meron pa pong mga investors na hindi nakakapag-recover na itong kanilang investment. Ayon sa Securities and Exchange Commission, wala ring sapat na lisensya ang Multitel para kumuha ng pera sa publiko bilang investment. Lending company ang lisensya na gamit ng Multitel at hindi sila pinapayagang tumanggap ng investment mula sa publiko. Sa kaso po ng Multitel, it was an ordinary corporation, although it was selling investment contracts, it was doing it dito nakatago po sa hindi po pinapaalam sa SEC yan. Sa pamagitan ng mga natanggap na sumbong ng SEC, nadiskubre ang irregularidad sa Multitel. Pyramiding, hindi ako pyramiding. November 2002, nang magtago si Baladjay matapos lumabas ang isang warrant of arrest laban sa kanya. Tuluyan na ring naitigil ang lahat ng transaksyon ng Multitel. Subalit makalipas ang 4 na buwan, March 11, 2003, dahuli si Rosario Baladjay sa Pangasinan sa bisa ng isang warrant of arrest. Agad siyang diniretso sa bilangguan. Humarap sa publiko si Baladjay sa pamagitan ng magkasunod na Senate hearing noong March 14 at March 19, 2003. Kwento ni Baladjay sa Senate Committee hearing, gabi na October 4 na magtungo siya at ang kanyang pamilya sa Anilao, Batangas kasama si Julius Pentebella, isa sa mga direktor ng Multitel, at Joey Palomar na kanyang pinagkakatiwala ang kaibigan. Doon ay may inihanda umanong plano ang dalawa kasama si Willie Wicoco na isa rin sa mga tauhan ng security agency na pag-aari ng Multitel. Papatakasin umano ang pamilya ni Baladjay patungong China, subalit tinanggihan ni Baladjay ang plano. Sa kanya sinumpang salaysay, sinabi ni Baladjay na hindi niya kayang talikuran ang kanyang obligasyon at kaya niyang bayaran ang lahat ng mga ito. May warrant of arrest ka na. Kailangan mo ng pirmahan to para may lipat ang mga asset ng Multitel sa atin. Subalit isang sabwatan din umano ang ginawa ni Fontebella, Palomar at Wicoco. Isang deed of trust ang di umano'y pinapirmahan sa kanya noong gabing iyon. Lahat ng kanyang mga ari-arian ay inilipat na niya sa kanilang pangangalaga. Ginawa lamang daw ito ni Baladjay dahil gulong-gulo ang isip niya noon. Ayon pa kay Baladjay, iniwan sila sa Anilao at makalipas ang isang linggo, doon na nagsimulang magpalipat-lipat ng lugar ang kanyang buong pamilya. Hanggang sa nadakip na siya noong March 2003. Sinampa ng kasong syndicated estafa si Rosario Baladjay at napatunayang guilty noong January 2008. Nakatulan siya ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Sa dami ng mga investor na nabiktima ng Multitel, kinakailangan magtalaga ng korte ng mga tinatawag na assignee o siyang magiging tagapangalaga ng lahat ng mga assets ng Multitel. Kabilang dito si Dr. Rafael Manalo, isa ring investor ng Multitel. As a receiver, my primary duty is to preserve the assets of the debtor. That's why
all on the annotations on the assets of the debtor were made. And then one of the duty of the assignee, of the receiver, is to validate the claim of the investors. Dahil sa laki ng halagang babayaran ng Multitel na tinatayang aabot sa 15 bilyong piso, sinimula ng tukuyin ng korte ang mga ari-arian ni Baladjay na maaaring kumpiskahin at paghatian ng mga claimants. Inalam ng husgado kung saan ang investment ni Baladjay. Merong kaming na-recover na 1 million pesos. Ito yung claim or overpayment ng isa sa mga korporasyon ni Baladjay. Merong isang recovery from a bank, pero it's not much as well. It's 100,000 lang. Kung susumahin, umabot lang sa 101,100,000 pesos ang na-recover sa mga assets ng Multitel. Napakalayo sa 15 bilyong piso na hinahabol ng mga claimants nito. But we're still hoping that we can find properties. Kasi marami pang sabi na may property sa ganyan, but until such time that we are given documents to show na talagang property niya yan or nabili niya yan, we're limited to what we have discovered so far. Sa pakipag-usap ng mga abogado kay Baladjay, sinabi niyang meron siyang $300 million account sa Estados Unidos. Ang sinabi niya na magbabayad siya. Nagpunta kami, pero bago kami nagpunta, we had to go to the insolvency court and ask the court to allow us to travel and to check on these accounts. We went to New York. Well, kasama ang palad, wala talaga tayong nahanap. So the $1 million question really is, even at this time, saan ba napunta yung pera? I don't know what's in her mind, but the only thing that's clear is up to this time, the billions of pesos is still nowhere to be found. And I think that is a secret that Ms. Baladjay will bring to her rocking chair. Kasabay ng isinagawang investigasyon, nagsampa rin ng kaso ang Anti-Money Laundering Council laban sa Multitel. Ay sa batas, may kapangyarihan ng AMLAC na i-freeze ang lahat ng matukoy nitong assets na iniimbestigahan ng grupo o individual tulad ng Multitel. Dahil sa laki ng halagang sangkot, kinakailangan manghimasok ng AMLAC sa issue. Ito ay ayon sa Republic Act 9160 o ang Anti-Money Laundering Act of 2001. More or less 50 million pesos. Dahil yun ang na-freeze namin. Yun ang nahabol namin. Because, we need an unlawful activity case before we can go ahead with the money laundering case. Subalit pakiramdam ni Josephine na isa sa mga libo-libong investor ng Multitel, tila iniipit sila ng AMLAC para tuluyang mabawi ang kanilang pera. So we thought, kakampi namin ang gobyerno dito. Pero sa ngayon, very, very disappointed kami. Speaking in behalf of all the investors, And up to now, we really don't know how much was freezed ng AMLAC. Ang alam ko lang, in layman, ang AMLAC can only hold the money for 2 months. At dapat lang ma-prove na this is laundered money. Pero hindi Na-prove namin yun sa aming civil case sa Muntinlupa Court na lahat yon investors' money dahil nagkaroon ng validation of claims. Pero bakit up to now, bakit hindi i-reveal ng AMLAC? At saka gusto pa nila mapunta yon in favor of the government. That's cruel for us. Parang hindi naman yata wala kami makitang justice doon. Nagkakamali po sila doon. Unang-una, ang AMLAC hindi po tumatanggap na a single centavo from all the civil forfeiture and other cases that AMLAC is filing with the courts. Ang ginawa ho namin ay ilagay sa legal custody yung mga pondo para lahat ng mga nabiktima ay magkakaroon naman ng bayad. Panawagan ng mga investor tulad ni Josephine sa gobyerno, tulungan silang mabawi ang kanilang pinaghirapang salapi. Magdadalawang taon nang nakapiit sa Correctional for Women si Rosario Baladjay. Hanggang ngayon nananatiling tikom ang kanyang bibig. Kung saan nga ba niya dinala ang bilyong-bilyong pisong pinagkatiwala sa kanya ng mga inosenteng biktima. Pinaghahanap rin ng batas ang asawa at iba pang kasama ni Baladjay. Yun na lang yung pinaka-consolation sa amin
At least, nagkaroon ng justice. Diba? Kesa yung nawala siya, nag-abroad or what, totally natangay ka. Eto na lang, nakita na lang namin, at least nandyan siya, she's suffering. Nitong September 2009, may kabuang 252 ang dami ng mga lending company sa bansa. Mas pinaigting na ng Securities and Exchange Commission o SEC ang kanilang ginagawang monitoring upang hindi na maulit ang nangyari sa Multitel. At ito po enforcement department, they're keeping their eyes and ears open. Kung meron po mga report ay sinisiyasak po kagad nila yan. Kasi ito po mga information at saka ito po mga data na nakukuha namin sa publiko, malaking bagay po yan. So nananawagan din po kami every now and then sa publiko kapag meron kaduda-duda po mga investment schemes na lumalabas, bigay alam lang po sa aming tanggapan. Isa lamang si Josephine sa humigit kumulang 40,000 biktima ng Multitel scam. Malaki ang pasasalamat niya na hindi tulad ng iba na natiling matibay ang kanilang pamilya sa pinagdaan ng unos. Ang pinaka-key is hold on to God. Your faith in God will really, yun ang tatawid sa iyo eh. Yung paniniwala mo sa Diyos, na lahat yan, everything work for a purpose. Patuloy na umaasa ang marami na maibabalik sa kanila ang perang ilalaan sana sa magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Panawagan lang namin kay Rose, sana nga, true to your word ka pa rin na ay balik mo sa amin, no? Kung asan man yung perang mga na-invest namin. Sa gitna ng matinding dagok na dinanas, isang aral ang tumatak sa isip ni Josephine. I do not place all your investment in one basket at the same time. Talagang yung greed factor, talagang dapat hindi. Wala. It just, kumbaga yung mag-invest ka lang talaga sa alam mong medyo sigurado kahit na maliit ang interest. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Gravio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon. Dito sa Case Unclosed.